Nandito na ako ngayon sa Asahikawa Michi-no-Eki o Asahikawa Roadside Station. May oras pa sana ako para tumakbo kasi magpo 4 o'clock pa lang. Kaya lang, ito na yung huling pinakamagandang city sa kalagitnaan ng Hokkaido. Pag umalis ako dito, puro bundok na naman yung dadaanan ko. Baka maabutan na ako ng dilim dun. So dito na lang ako magpapalipas ng oras. Ayan, mga katabi ko, ang gaganda, mga RV van. Mami, ang gaganda ng van nila. Talagang pampamilya talaga. Pwede ka matulog. Ako, okay na to si Burnik. Solo lang naman ako eh. Ayusin ko muna yung mga gamit ko sa loob. I-organize ko para yung higaan, mamaya, makaunat ako mabuti. Sakto, alas 5 na. Naidlip ako. Kaya pa, nagising ako. Nagdadatingan na yung mga ibang van na pumaparada na. Kasi mag-aagaw na yung dilim. Kaya nagdadatingan na sila. Dito na nagpaparadahan na. Buti na lang maaga ako dumating. Hindi, maya-maya pa ng konti. Ubus na yung slot dito. Ayusin ko na itong ang gulo ng sasakyan ko. Ayusin ko na para mamaya. Okay. Ang aking camping chair. Talagang table to. So okay, ayusin ko muna yung mga gamit ko para yung higaan mamaya maayos na. Ito yung mga gamit ko na nabili. Tapang camping. Ngayon natin papakita. Okay. Ito kailangan natin ito bukas. Tapos ito yung ating stove. Kailangan din natin to. Ito ating takore. Kailangan din natin ito, pinulit yung takip. Itong ilaw. Yan, para mamaya may ilaw tayo. Hindi ko pa tinatanggal yung mga presyo nito. 300 din. Puro lahat to halos. Puro nasa second hand shop ko lang nabili. Yung bigas, hindi na siguro. Ito yung aking coffee filter. Kompleto yan, isang set. Para bukas ng umaga, naka-ready na siya. Wala na. Ito. Ito. Bukas, sandwich maker. Kailangan natin to. Nagawa tayo ng almusal bukas. Ito pa pala. Pinaka-importante. Coffee beans. Ito yung gusto ko sa umaga eh. Di baling nahihirapan akong gumawa ng kape na naggigiling pa ako. Pero yung amoy, saka yung lasa, ibang klase pa ka para kang nagkape sa mga restaurant. Ganun yung lasa ko. Tapos syempre itlog. Meron siyang case para hindi mabasag, may protection. Okay, yan siya. Tanggalin natin yung headrest nito kasi nahihiga siya papunta dyan, tapos dudugtong siya doon sa kabila. Makakaunat yan na mahaba. Yan. Ito din sa likod, pwede mo siyang ihiga pag ganon. So okay na tol, makakahiga tayo ng maayos dito. Tapos meron lang tayong neck pillow para sa unan. Okay. At kapag gininaw tayo, meron lang ako nito. Okay Brad. Sarap. Ayos. Diba? Diretsong diretso. Makakahiga tayo ng maayos, makakapagpahinga tayo. Okay. Kailangan na natin bumili ng pagkain kasi 5:45 na. Sigurado mga hangga ko na yung pagkain ngayon. Natataka na yan. Tara, bili na ako. Ang Michi-no-Eki o Roadside Station ay matatagpuan sa buong Japan. Meron silang halos 1,200 roadside station na matatagpuan sa mga national highways at mga maliliit na syudad. Ang mga ito ay nagbibigay ng 24 oras na libreng parking at malilinis na palikuran para sa kaligtasan at kaginhawahan ng mga biyaherong katulad ko. Madalas ay dito din nila ipinapakita at ibinebenta ang mga lokal na produkto na popular sa bayan o syudad na hihintuan mo. Dito sa roadside station na to kasi tataratatan, may McDo, tapos may co-op sa Poro. Tara, mamili tayo ng pagkain. Pagtungtong ng alas 6 ng gabi,
Maraming mga pagkain katulad ng mga gulay at prutas ay ibinebenta sa mas mababang presyo. Ito ang isa sa mga paraan para makatipid ka ng pamumuhay dito sa Japan. Ako may binili nga pala tayong mais kanina kay Tatang, hindi ko pa nakain. Yung sa matanda, salad na lang tayo, tsaka prutas. Ito, naka 50% off na rin. 430 yen, so less 50. 215, pwede na. Tapos, chichirya tsaka beer. Yun, masarap. Yun, chichirya. Karubi. Norisho. Yun. 30% calamares. Ang palaman para bukas. Tayo ng naka 50% off. Wala ba? Ito naka 30%. Bacon. Ayan. 30% na. Pwede na to. Pwede na to, bacon para bukas. Tapos ano lang, keso, tsaka beer. Ito. Torokeru. Ito ay mabilis malusaw. Ito pala, may mas konti. 5 pieces lang. Melted cheese. Mabilis matunaw. Okay. Yun. Ito ang paborito ko, Kirin. Okay. Bayad na tayo, bayad na. Para makapagpahinga na tayo. Ay, onegaishimasu. お願いします。5番でお願いします。1500。お持ちでしょうか。Naka 1,565 din ako Yun lang Pero hapunan na natin yan hanggang bukas. Madilim na. Hanggang ngayon maulap pa rin. Pero bukas maganda na yung weather forecast. Food trip. Tapos inom ng beer. Sabay tulog. Bukas larga ulit tayo. Gaganda ng mga RV ba no? No? Laki ng TV Nakikita ko dito pa lang. Nakita ko laki ng screen Puno na, puro RV1. Tapos yung sasakyan ko, yun lang si Burnik ang liit. Ay lang yan Burnik. Nakakaya kami yan. Kain na tayo. Tamang gulay, tamang gulay. May prutas pa tayo. Busin natin lahat yan. Meron tayong beer para mamaya. Mamaya na beer. Baka muna. Saka pulutan. Ay, nasa na yan? Calamares. Lakas ng trip ko, di ba? Pero, alam mo, ang ganda ng ganitong experience sa Japan. Alam mo na, medyo safe ka. Kasi nga, talagang yung mga lugar na to, dinesign para sa mga nagro-road trip at mga walang magawa katulad ko. Medyo madilim na, bukas natin ilaw natin. Naks, wala mo pagkalaki ng ilaw Oo, di ba? Diyan siya. Bukas ng umaga, pilitin ko makalis ng mga bago mag 7 para marating na natin ang pinakatuktok ng Japan, yung Cape Soya. Mula dito, 4 na oras pa mahigit ang biyahe. Nasa 200 plus kilometers pa. O dapat magising ako ng maaga, nakapag-prepare ng almusal, nakakain, tapos batche na. After nun, yung tutulugan ko kasi na susunod, dun sa Rumoy, yung campsite dun, nakaharap mismo sa dagat. Yun daw may pinakamagandang sunset. Kaya kailangan maabutan ko bukas yun. Bago lumubog ang araw, kailangan nandun na ako. Kailangan walang matirang pagkain. Para walang magpapanis, dire-diretso na. Calamares. Sarap sana to, may suka. Buti na lang talaga. Tama yung desisyon ko
nga dito na ako huminto. Kasi kung nagdire-diretso pa ako, baka kakaba pa ako sa kalsada. Kasi siguradong aabutin ako ng dilim. Sana pag uwi ko sa Pilipinas, magawa ko din to, no? Bagay, dati, kung nasa Pilipinas akong trabaho ko, doon sa dati kong amo doon sa immigration. Halos buong Pilipinas na i-drive ko na din hanggang Mindanao. Nagda-drive lang kami. Pero, wala akong hilig sa litrato nun tsaka video. Kaya wala akong record ng mga biyahe namin na yun. Sayang. Ganon din yun. Puro road trip din yun. Tapos hotel. Pero at least yun, official na trabaho. Ano yung masarap na trabaho yun? Nakakapasyal ka na. Kumikita ka pa, may sweldo ka pa. Tapos lahat pa ng mahal na hotel tsaka mga pagkain, walang problema. Basta may resibo, i-re-reimburse sa'yo. Yan yung trabaho ko dati sa Pilipinas. At nga dito sa Japan, kahit pa paano, nagagawa ko pa rin mag-road trip. Kabagay, sabi ko kasi noon, pagdating ko dito, pag hindi ako nagkaroon ng sarili kong kotse, uwi na lang ako sa Pilipinas kasi mabubuang ako dun sa loob ng kwadra. Kamis. Ito ang isa sa pinaka-paborito kong chichirya dito sa Japan. Partner na partner sa beer. Salamat sa Diyos na gawa ko rin tong trip ko na to. Halos ilang taon ko nang binabalak gawin to. Hindi ko magawa-gawa. Ang daming sagabal. Last year dapat natuloy na, kompleto na, may tent, lahat ng gamit ko para sa camping, meron na. Akalain mo, nagkanya-monya ako. Akalain mo. Ngayon, muntik na namang hindi matuloy. Ito namang si Burnik, ang merong problema. Kasi, ang lakas ng kaluntog dun sa Rakin Pinion. Gusto ko nga sanang palitan, kaya ko naman palitan eh. Ang problema, yung pyesa o orderin pa, matagal dumating, mga 1 linggo. Eh nakapagdeklara na ako ng summer vacation ko, ng Natsuyasumi ko. Hindi ko na pwedeng baguhin. Kaya kahit kakaba-kaba ako kay Burnik, na itakbo ng malayo, bahala na. Kung ititirik niya ako, sabi ko nga, pag itinirik niya ako, doon na siya malilibing, doon na siya matatapon. Pero, kapag nairaos ako ni Burnik sa biyahe ko na to, ahaba ang buhay niya. Kasi, etong kotse na to, hanggang September na lang. Ibig sabihin, yung rehistro niya hanggang September na lang. Nasa akin, kung gusto ko pa siyang iparehistro. Pero sabi ko nga, itong si Burnik, parang ako din, pangapaga 50-hin, may mga nararamdaman na sa kasukasuan. Kaya make or break siya ngayon. Pag nairaos niya ako, ibig sabihin okay pa siya. Ako na mismo magpapalit ng rack and pinion, tsaka ako siya ipapasyakin ng another 2 years. Kaya naririnig mo, Burnik? Tangin na, lasing na ako. Kinakausap na naman yung kotse ko. Iraos mo ako ngayon, malamang masasyakin ka pa ng another 2 years pa. Dahil hindi lang Hokkaido ang target ko. At least bago ako magretiro ng Japan, at least kalahati man lang sana hanggang baba ang Japan, hanggang Fukuoka. Napasyalan natin, Burnik. Ne. Bye. Paano? Lasing na ako, matutulog na ako. Bukas na lang ulit. Last shot. Bukas, nasa tuktok na tayo ng Japan. Good night. Bye.